يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa lahat ako ay nagpapasalamat, pumupuri at dumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa video ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating alamin kung ano nga ba ang batas patungkol sa pag-aayuno ng isang naglalakbay, o kung maaari bang mag-ayuno ang naglalakbay o maaari niyang ipagpaliban ang kanyang pag-aayuno dahil sa siya ay naglalakbay. Mula sa hadith na naiulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang nakasama sa paglalakbay. Sabi ni Anas radhiyallahu anhu, ako ay naglakbay kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Ramadan. At hindi kinahihiya ng mga taong nag-aayuno na kasama nila sa paglalakbay yung mga taong hindi nag-aayuno, at ganun din hindi rin kinahihiya ng mga taong hindi nag-aayuno yung mga taong nag-aayuno sa kanilang paglalakbay na ito. At dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay patunay na pupwede tayong mag-ayuno sa panahon na tayo ay naglalakbay, at pupwede rin nating ipagpaliban ang ating pag-ayuno sa panahon ng ating paglalakbay. So dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hadith na ito ay patunay lamang na ang isang naglalakbay ay meron siyang pagpipilian. Maaari siyang mag-ayuno o maaari niyang ipagpaliban ang kanyang pag-aayuno. Subalit, kung ang isang nag-aayuno sa kanyang paglalakbay ay makakaramdam siya at alam niya yung sarili niya na kung saan hindi niya makakayanan na siya ay nag-aayuno habang siya ay naglalakbay, mas mainam para sa kanya na isagawa niya na ipagpaliban yung kanyang pag-aayuno. So dahil yan nga sa ito ay magiging dahilan na siya ay mahirapan sa kanyang paglalakbay na ito. At ang pagbibigay kapahintulutan sa atin na ipagpaliban natin ang pag-aayuno ay ito nagmula mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi sa kanyang banal na Quran, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, sino man sa inyo ang may sakit o nasa paglalakbay, fa'iddatun min ayamin ukhar, kanya itong ipagpaliban ng kanyang pag-aayuno at isagawa niya ito sa ibang mga araw. At sabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usur. Nagugustuhan para sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na inyong hindi kayo mahirapan. Gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo na maging madali ang inyong mga ginagawang pagsamba para sa Kanya. Kaya naman binibigay niya yung kapahintulutan na ito na ipagpaliban ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan habang kayo ay naglalakbay. At sabi niya, wala yuridu bikumul usur, at hindi gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay mahirapan. Kaya binibigyan niya tayo ng kapahintulutan na ipagpaliban ang ating pag-aayuno sa ibang mga araw na tayo ay hindi na naglalakbay, at kung ano man ang mga araw na kung saan ating napagpaliban ang ating pag-aayuno ay pupwede natin itong bayaran pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong kwento na nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol dito sa isang paglalakbay, na sila ay naglalakbay kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung dumating yung asar, sa kanilang paglalakbay, ang Propeta Muhammad sallallahu ay humingi ng tubig at uminom siya ng tubig. At ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu ay tumitingin lamang sa kanya dahil sa sila ay nag-aayuno. So dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu ay uminom. Samantala ang kanyang mga kasamahan, sa kabila na sila ay nahihirapan sa kanilang pag-aayuno dahil sa sila ay naglalakbay, hindi pa rin sila uminom at hindi pa rin nila sinira ang kanilang pag-aayuno. At sabi dito na nasabi o nabanggit ito sa Propeta Muhammad na ang mga tao ay nag-aayuno pa rin sa kabila na sila ay nahihirapan sa kanilang pag-aayuno. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika al-usa, ulaika al-usa. Sila yung mga sumusuway, sila yung mga sumusuway. Sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung tayo ay nahihirapan sa ating paglalakbay na tayo ay nag-aayuno, ay pwede nating gawin na sirain natin yung pag-aayuno natin sa araw na yon dahil tayo ay mahihirapan sa ating paglalakbay. At kung hindi natin gagawin yon at hayaan natin na tayo ay mahihirapan sa ating pag-aayuno at
nahihirapan sa ating paglalakbay. Sabi dito na sila yaong mga sumusuway. Bakit? Binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon. Binigyan niya tayo ng permiso. Binigyan niya tayo ng kapahintulutan na ipagpaliban natin ang ating pag-aayuno sa panahon na tayo ay naglalakbay. At sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin na tayo ay hindi mahirapan. Kaya naman dapat nating tanggapin itong kapahintulutan, ang permiso mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipagpaliban natin ang pag-aayuno kung tayo ay nahihirapan sa ating pag-aayuno habang tayo ay naglalakbay. So inshallah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nawa ay napulutan natin ang aral, ang hadith na ating nabanggit sa video ito, at ganun din ang aya na nagpapatunay ng pagbibigay sa atin ng kapahintulutan na ipagpaliban ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan kung tayo ay naglalakbay o sa panahon na tayo ay naglalakbay, nang sa ganun ay hindi tayo mahihirapan sa ating paglalakbay, at ganun din hindi tayo mahihirapan sa ating pag-aayuno. So inshallah hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.